Ang tunay na dahilan ng ating pagtatalo. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Kapag may ka-conflict ka, ang unang step ay aminin mo muna ang bahagi mo sa problema. Pagkatapos, makinig ka rin sa hurt at perspective ng kabilang partido. Iniisip natin na nagtatalo tayo tungkol sa mga ideas. Ngunit ang talagang pagtatalo natin ay tungkol sa damdamin. Sa tuwing may conflict, may feelings na nasasaktan. May na-abuse, may na-offend. Hindi idea ang totoong dahilan ng conflict, kundi yung damdamin sa likod ng mga ideas. Hurt people. Yung bang nasasaktan, nananakit din ng kapwa. The more na nasasaktan ang tao, mas lalo silang nananakit ng iba. Pero kung puno ka ng pag-ibig, natural na magiging loving ka sa iba. Kung puno ka ng kagalakan, magiging joyful ka rin sa iba. Kung puno ka ng kapayapaan, magiging peaceful ka rin sa iba. Pero kung may sugat ka or hurt sa loob, malamang makakasakit ka rin ng damdamin ng iba. Kung gusto mo makipag-ugnay sa tao, magsimula ka sa kanilang pangangailangan, sa kanilang hurt, sa kanilang interest. Kung gusto mo maging effective na salesman, hindi ka magsisimula sa binebenta mo. Magsimula ka sa needs and interest ng customer mo. Ganon din kung teacher ka, pastor o kahit ano pa. Laging magsimula sa needs, hurts, and interest ng tao. Sinasabi po sa Philippians chapter 2 verse 4 and 5, don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Philippians 2 verse 4 and 5 ng New Living Translation. Madalas ba sa tuwing may kaaway ka, mas abala kang ipakita ang iyong panig kesa pakinggan ang panig nila? Puro salita ka at hindi ka nakikinig, lalo lang lumalayo kayo sa isa't isa. Kailangan mong sadyain na ilipat ang atensyon mo mula sa sarili mong pangangailangan tungo sa pangangailangan ng iba. Ang pag-aayos ng alitan ay nagsisimula sa paraan ng pagtingin mo sa sitwasyon. Yung salitang look sa Philippians 2 verse 4 ay galing sa salitang Grego na skopos. Dito rin galing ang mga salitang microscope at telescope. Ibig sabihin ng skopos ay magtuon ng pansin. At sabi sa kasunod na talata sa verse 5, your attitude should be the same as that of Jesus Christ. Pinakakawangis mo si Jesus kapag inuuna mong bigyan pansin ang hurt ng iba kaysa sa sarili mong hurt. May isang kasabihan, seek to understand before seeking to be understood. Unawain mo muna bago ka maghangad na maunawaan. Kapag nakatuon ka sa pangangailangan ng iba at hindi lang sa sarili mo, mas mauunawaan mo ang sitwasyon at mas madaling maayos ang alitan. Think about this, my friend. When was the last time you argued with someone
Was it really about the issue or about the emotion behind it? Kailan ka huling nakipagtalo? Tukol ba talaga ito sa issue o sa damdamin sa likod nito? Pag-isipan niyo. Pangalawa, how can focusing on someone else's need change the way you handle conflicts? Sa tingin mo, paano nagbabago ang paraan natin sa pakikitungo sa alitan kapag inuna natin ang pangangailangan ng iba kaysa sa sarili natin? At panghuli, think about this, my friend. In what practical ways can you show the attitude of Christ in your next disagreement? Sa anong practical na paraan mo maipapakita ang karakter ni Jesus sa susunod mong hindi pagkakaunawa? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.